In fact, dito sa chapel mga kapatid, meron kaming bunso dito. Si Princess. Oh, hindi siya takot sa bagyo. Kasama po natin sa ating pananambahan ngayong umaga. Kasama ang kanyang mga magulang. At nagagalak po tayo na bagamat meron pong pag-aalala sa atin, mula pa kagabi kung ano po mangyayari ngayong umagang ito, sa hinihintay po natin na bagyo, ay pinagbigyan naman po tayo. Binigyan tayo ng magandang panahon, medyo magandang panahon sa pagparito. At hindi pa naman po ganong kalakasan. Ating dalangin na huwag naman pong lalakas habang tayo ay nasa labas ng ating mga tahanan at makabalik muna tayo. At wala nawang mga masalanta na gaano ang bagyo po ito. Wala po nawang mawalang buhay dahil po sa bagyong ito. Tayo naman po ay nagtitiwala sa ating Panginoon na alagaan po niya tayo at ay lalayo sa mga kapahamakan. Ganon naman paman ay nag-iingat din naman po tayo. Sabi nga natin sa mga wala pong masakyan na galing sa malayo ay mabuti sa bahay na lamang muna. At ito pong kainaman ng ating teknolohiya ngayon. Kung wala pa itong teknolohiyang ito, dati-dati ay hindi na tayo makakadalo sa ating pananambahan pag ganitong masama ang panahon. Ngayon naman, ay kinaya po natin dahil nasa mga bahay lamang po tayo dahil sa teknolohiya ng internet. At ito po yung November 1. Di nga ba dapat mga tao ngayon ay nasa mga libingan? Pero alam po natin ang ating gobyerno ay ipinagbawal na ito. At ang mga kababayan natin ay dumalaw na sa kanilang mga mahal sa buhay dito mga nakaraang mga araw sapagkat alam naman po nila na bawal na ngayon. Dahil po sa selebrasyon na ito, no, ng November 1, November 2, ay minabuti ko na pag-isipan na rin po natin ang patungkol sa kamatayan. No? Kaya isang katanungan ng ating tatalakayin, where are the dead? No, nasaan kaya ang mga namatay na? No? Ito po ay layunin na malaman natin ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos. No? Magkaroon tayo ng kaalaman patungkol dito at maibahagi natin at alamin anong kalooban ng Diyos patungkol sa bagay na ito. Katanungan na mahalaga. No? Mahalaga sapagkat meron pong mga paniniwala patungkol po sa kamatayan na hindi po natin masabing nasusulat sa Bible. Yan, no? Kaya ating alamin ito. Ang November 1 po pala ay tinatawag nilang All Saints Day. No? Ito ay kapistahan kung saan po ay inaalaala ang mga santo, mga banal ng iglesia at ito ay sa pananampalatayang Roman Catholic Church. Palagay kong nating nakuhang informasyon sa Wikipedia. No? Ang November 2, All Souls Day. Magkaiba yan. Ano? November 1 at saka November 2. So ang All Souls Day naman, ito naman ay para sa mga kaluluwa ng mga namatay na. Oo. Inaalaala. Samantala yung All Saints Day, ang inaalaala yung mga santo, mga banal. Ayan. So, BTW, by the way, ating tanong na saan ang mga namamatay, no? Dapat nating malaman muna na lahat ay namamatay. Sabi nga po natin, una-unahan lang yan. Nakasulat po kasi sa Hebreo 9:27. At kung paanong tinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So lahat, no? Lahat ay mamamatay. Sa Bible, meron nga lamang exemption. At minabuti ng Diyos ito. Kalooban niya ito. No? Siya naman ang nagsabi, mamamatay ang lahat, pero dito sa Bible record na mayroon tayo, yung si Enoch sa Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 5:24 ay hindi na dumaan ng kamatayan. No? At saka itong si Elijah sa Ikalawang Hari, Kapitulo 2, versikulo 2. Maliban sa kanila,
Wala tayong alam na hindi namatay. At ito pa ay katotohanan hanggang sa ating panahon. Wala pa tayong masasabing exemption. Kaya magandang tanungin natin, saan napupunta ang mga namamatay? Well, isa sa ating mga pag-aaralan pa ang patungkol sa tao upang masagot natin mabuti sapagkat baka ang inisip natin yung katawan ng tao saan napupunta. Pero ang tao ay hindi po katawan lamang. Ang katao ay tripartite being. Ibig sabihin na mayroon siyang tatlong bahagi. Una ay ang katawan, mayroong kaluluwa at mayroong espiritu. Mababasa ito sa unang Tesalonica 5:23. Sabi ni Apostol Pablo, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So tatlo po yan, no? Espiritu, kaluluwa at katawan. Ingatang buo, sabi ni Apostol Pablo, ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang katawan natin ay kaiba doon sa ating kaluluwa. Nililiwanag po yan ng Matthew Kapitulo 10, versikulo 27, sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesus, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, na tapat hindi nangapapatay sa kaluluwa. So may kaibahan po yun. No? Pwede nilang patayin yung katawan, pero yung kaluluwa hindi mamamatay. Kung parehas lamang yung kaluluwa at saka katawan, hindi sana sasabihin ng Panginoong Jesus yan. Tapos sabi niya, kundi bagos ang katakutan ninyo, yaong makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Iutukoy niya ang Panginoong Jesus. So ang katawan ay iba doon sa kaluluwa, at yung kaluluwa naman ay iba naman doon sa espiritu, ayon sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 12. Ating pong basahin, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Kita nyo, no, mayroong paghihiwalay ang kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Minsan po, may mga talata na parang they are used interchangeably. Pero sa talatang ito at sa mayroong ilang mga talata ay pinapaghiwalay po sila. Ngayon, sa araw po ng kamatayan ng tao, ang tanong natin, saan napupunta itong tatlong bahagi ng tao? Ang kanyang katawan, kanyang kaluluwa, at ang kanyang espiritu. Ang mga talata rin po ating pasasagutin. Halimbawa ay Genesis 3:19. Sabi ng Diyos kay Adam, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ating maalala, nung nalangin ng Diyos ang tao, pinorma niya ito doon sa lupa. Pinorma niya ang anyong tao roon at sa kanya hinipan ng hininga ng buhay. Yan. Sa Ecclesiastes 12:7, sinasabi rin naman, at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa o espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So kung yung katawan ay babalik sa alikabok, lupa na kanyang pinanggalingan, ang espiritu naman na ibinigay ng Diyos sa kanya ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay sa kanya. Kasi nga po sa Genesis 2:7 ay ininga ng Diyos sa ilong ng taong kanyang nilikha sa lupa ang mga hininga ng buhay. Sa kanyang kamatayan, ibinabalik po niya yon sa Diyos. Halimbawa naman ang kanyang kaluluwa, saan naman ito napupunta? Ito po ang mayroon tayong record sa Lucas Kapitulo 16, 22 hanggang 23. At nangyari na namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades, na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Maunawaan po natin dito na itong namatay na si mayaman, wala pong pangalan, at ang si Lazaro na isang pulubi ay napunta po sa Hades. At ang napunta po sa Hades ating maunawaan ay ang kaluluwa.
Hindi po yung katawan, hindi po yung espiritu, kundi ang kaluluwa. At meron po tayong patunay riyan. Ang Hades na tinutukoy ay parang ganito po sa ating ilustrasyon. No? Nabubuo siya ng dalawang bahagi, nahahati sa dalawang bahagi, yung paradise sa itaas at sa baba ang Tartaros. Paraiso sa taas. No? Ang Tartaros, hindi natin ginagamit ito. Ito ay Greek word nang ibig sabihin lamang ay paghihirap. No? At sa gitna nito, mayroong tinatawag na gulf o kaya ay, ano ba sa Tagalog na ito? Bangin. Yan. Hindi kong sabihin yuying eh. Ilocano pala yun. No? At makikita niyo po sa bandang kaliwa ang salitang kamatayan. Sa kamatayan, mayroong dalawang araw, parehas na papunta sa Hades. Yung isa ay sa paraiso at ang isa ay sa Tartaros. At makikita rin niyo rin po ang dalawang araw na palabas. Ibig sabihin, ang mga nasa Hades pala ay hindi permanentihan po riyan, hindi forever po riyan. Ang mga nariyan po ay haharap pa sa hukuman o paghahatol ng ating Panginoong Jesus. Ayan. At ating pong itutuloy ang pag-aaral patungkol po sa Hades na ito sapagkat doon din po pumunta ang kaluluwa ng Panginoong Jesus. Ito ating pag-aaralan. Sa kamatayan ng Panginoon, ang kanyang katawan ay dinala sa libingan. Matthew 27, 58 and following. No? Ito yung kanyang laman sapagkat siya ay tao. No? 100%. Siya rin naman ay Diyos. Dalawang kalagayan niya. Yung namatay ay yun po yung kanyang pagiging tao. Dinala po sa libingan, sa tinatawag nilang kakaibang libingan doon, no? Parang kuweba. At bato yung nakatakip sa bunganga ng kuweba na yan. At ang kanyang espiritu, ayon sa Juan Kapitulo 19, versikulo 30, no? Ay sinasabi sa English na he bowed his head and gave up his spirit. No? So, parang ating nabasa kanina sa Ecclesiastes 12:7 na bumalik sa spirit, ang espiritu sa Diyos na nagbigay sa kanya. At ang kaluluwa niya saan pumunta? Ayon po sa Gawa 2:27, sapagat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Patungkol sa Panginoong Jesus ito, na siya nga pala ay napunta sa Hades, siyempre doon po sa paraiso, no? At hindi siya nanatili po doon sapagkat siya nga ay nabuhay after 3 days. Pero ang kaluluwa niya ang pumunta sa Hades. Now, sa King James Version mga kapatid, huwag tayong malito. Sa King James Version. Kasi ang word na Hades doon sa King James Version ay isinalin nila na hell. Kaya lumalabas tuloy ang kaluluwa ng Panginoong Jesus ay napunta sa hell. Ang iba di makapaniwala, paano nangyari yun? No? Yun po pala ay dahil lamang sa translation. Yung word na Hades kasi, translate nila ng hell. Pero sa Griego, ang word na hell, no, ay Gehenna. Iba ang Gehenna, which is hell, iba rin naman ang Hades, which is transliterated, hindi na sinalin actually, hindi na translate, dinala na lamang sa English, Tagalog, at ibang lingwahe, na Hades pa rin. Doon po napunta ang kaluluwa ng Panginoon. Hindi nga lamang naiwan doon, kasi 3 days after, nag-resurrect siya. Isa pang talata, sa verse 33, palibhasa'y nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na magmuli ni Kristo, ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades. Kita nyo, no? Ni ang kanyang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. So, tama ang ating pagsasabi na ang kaluluwa ng Panginoong Jesus ang napunta doon sa Hades, ang kanyang katawan napunta doon sa libingan, pero hindi ito na bulok, no? Sapagkat ito nga ay nabuhay na muli pagkatapos ng 3 araw. Yung pong Hades na sinasabi natin, maulit po natin, ay binubuo ng dalawa, Paradise at saka ng Tartaros. Ngayon po, ito ay binanggit sa Lucas Kapitulo 16. Kaya nais kong talakayin sa inyo. Dito pala napupunta ang kaluluwa ng tao. Dito dinala ng Panginoong Jesus
yung kaluluwa noong magnanakaw doon sa cross na sumampalataya sa kanya. Malala nyo yung pinagsabihan niya doon sa cross, mayroong dalawang magnanakaw sa tagiliran niya, no? Sa magkabilaan niya. Yung isa, kinukutya siya. Samantalang yung isa ay nanampalataya sa kanya. Ang sabi sa kanya, Panginoon, aalalahanin mo ako pagdating mo sa paraiso. Ano yung sabi ng Panginoon sa kanya? Today, you will be with me in paradise. Ayun, no? Ang katawan nila naiwan din sa lupa, pero yung kaluluwa nila pumunta sa paraiso. Doon sa Hades, sa bahaging paraiso ng Hades. Ang mga talatang ito, mga kapatid, ang sumasagot sa ating katanungang, nasaan nga ba ang mga namatay? Ang kaluluwa nila nandoon sa Hades, ang katawan nasa libingan, ang espiritu ay bumalik sa Diyos. Karagdagan po natin informasyon patungkol po sa Hades ay ang mga sumusunod. Ayon sa Lucas 16, ito po ay isang puok, isang lugar. No, hindi po ito isang kathang-isip lamang. Hindi ito isang imahinasyon lamang. Sabi kasi ng Panginoong Hesus sa kanya pong pagsasalaysay. At ang pagsasalaysay niya, akala ng iba ay isang parabol lamang, talinghaga lamang. Ngunit tayo po naniniwala na hindi ito isang parabol, isang talinghaga sapagkat sa lahat ng mga talinghaga ng Panginoong Hesus, wala siyang ginamit na proper name. Wala siyang tinawag na pangalan. Subalit dito sa Lucas 16, yung pulubi na karakter, tauhan sa salaysay, ay tinawag niyang si Lazaro. No? At sabi nga po ng mga komentarista, bagaman kahit na sabihin nilang ito ay isang talinghaga, hindi po mababago ang katotohanan ng itinuturo ng salaysay po na ito. So verse 23, sabi ng Panginoong Hesus, at sa Hades, na nasa mga pagdurusa, ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Doon sa Hades napunta yung kaluluwa ng mayaman at ni Lazaro na isang pulubi. At nung naroon sila sa Hades, mga kapatid, tumingin, natanaw sa malayo. Si Lazarus, kilala niya si Lazarus at si Lazarus ay nasa sinapupunan ni Amang Abraham. Kaya isa itong pinupuntahan. Ang definasyon niya po ng Hades ay the unseen world of the dead. Ngayon, dito po sa Hades, pagkatapos na ang isang kaluluwa ay napupunta po roon, mayroon po silang kamalayan. Conscious. Alam po nila ang nangyayari. So, hindi po totoo na pagkatapos mamatay ang tao, ay wala na siya. Na para lamang siyang isang dahon na nahulog mula sa puno, napunta sa lupa, at nabulok at wala na. Hindi po. Mayroon pa siyang kamalayan. Bakit? Verse 24 ang sabi, siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. At palamigin yung kanyang dila. Bakit? Siya mayroong paghihirap sa kanyang kinaroroonan. Pero ang idea po na una-una o sa bahaging ito, nais natin sabihin na mayroon po silang consciousness. Nakakaalaala at nakaka-identify, nakakakilala. Tulad ng pagkakilala ng mayaman kay Lazaro at ang pagkakilala niya kay Amang Abraham. Kung babalik po tayo sa kwento ay masabi natin ito nung buhay pa sila ay itong mayaman ang sagana sa buhay, siyempre nga, at yung pulubi ay naghihikahos at gusto nga lamang niyang makakain ng mga mumo na nahuhulog sa lamisa ng mayamang taong ito. At doon sa Hades, doon siya natauhan. Doon sa Hades, mayroong pagdurusa na naramdaman ng mayaman at mayroon ding pag-aliw. Kaya sabi natin, dalawang bahagi ang Hades, paraiso at ang Tartarus. Kasi sabi po ng mayaman sa verse 24 at chapter 25, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Mayroong apoy doon pala sa Hades. So doon sa isang bahagi, doon yung mayaman, naghihirap daw po siya roon. Samantala, yung si Lazaro naman, sinabi na Amang Abraham na
Datapat ngayon, itong si Abraham, si Lazarus, ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. So, dalawang bahagi, mga kapatid. Napansin po ninyo, walang pangatlong bahagi ang Hades. Wala pong nasa gitna-gitna ang Hades, kundi paraiso at Tartarus lamang o lugar ng paghihirap at saka lugar ng pag-aaliw. At sa pagpunta ng isang kaluluwa doon sa lugar ng paraiso o kaya ay ng Tartarus, ay hindi na po sila makakalipat. Mayroong apoy, mayroong aliw, magkabilang dako ng Hades, at sa mga nakapupunta po rito, ay hindi na po sila maaring lumipat-lipat pa. Bakit? Sa pagpapatuloy po ng kwento ay sinabi ng Panginoong Hesus, ang mayaman po kasi na tao ay humiling na kung maaari, tulad ng ating binasa kanina, ay pabalikin niya si Lazarus sa bahay ng kanyang magulang. Sapagkat sabi niya, mayroon pa akong 5 mga kapatid. At sila sana ay kanyang maturuan, mabigyan ng warning. Baka sila rin naman ay pupunta sa lugar na ito. Anong sagot sa kanya? Hindi na maaari. At bukod sa lahat ng ito, may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. Sa katotohanan, mga kapatid, na sa kamatayan ay wala na pong magbabago sa ating destinasyon o patutunguhan. No? Ay napakahalaga pala na habang buhay tayo, paghahandaan na natin ito, sapagkat kapag napunta tayo sa Hades, ang ating kaluluwa, hindi na po maaaring ilipat pa ito. Halimbawa mula sa Tartarus ay papuntahin mo sa Paradise, hindi na po. O kahit na nasa Paradise, gusto niyang pumunta doon sa Tartarus kasi ang mahal niya sa buhay ay nandun sa Tartarus, hindi na rin po siya makakapunta. Kalagayan ng buhay sa mundong ito ay hindi rin po batayan sa puok na pupuntahan. Hindi dahil sa nakakaniwasa ang tao rito sa lupang ito, ay tiyak na siya na paraiso ang punta niya. No? At yung mga naghihirap naman sa mundong ito, ay hindi rin naman masasabing Tartarus na. Dito po sa pangyayaring ito ay nabaliktad. Sabi ng Panginoong Jesus doon sa mayaman na humihiling, na palamigin niya ni Lazarus ang kanyang dila. No? Sabi niya, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro ay gayon ding paraan ay masamang bagay. Noong kayo ay nasa mundo pa. Subalit ngayon dito sa Hades, no, yung mayaman ay nasa may paghihirap na apoy at si Lazarus naman ay inaaliw sa sinapupunan ni Amang Abraham. At mga kapatid, yung Hades na yon ay nandoon na noong isinasalaysay ng Panginoong Hesus. Itong pangyayaring ito. Wala ito sa future, no? I mean, hindi sa future ang kanyang existence. Naroon na, nagsimula na, at hanggang sa ating panahon ay mayroon na. O sa verse 27, yung kahilingan, no? Ng mayaman. Sabi niya, at sinabi niya, pinamamani ko nga sa iyo, Ama, nasubuin mo siya sa bahay ng aking ama. So habang nandun sila sa Hades, ay na may tao na dito sa mundo. Nandoon yung bahay ng kanyang ama at doon niya pinapupunta si Lazarus. Sumagot naman si Amang Abraham. Dapat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Bayaan sila ipakinggan nila. So yung panahon po ni Moises at ng mga propeta, yun po yung panahon ng Panginoong Hesus, ang tinatawag natin na patriarcha at saka Mosaical age. Si Moses po kasi ang sumulat ng 5 aklat ng Lumang Tipan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, at saka Leviticus. At yung mga propeta, ito po yung mga books of the prophets, major prophets, at saka minor prophets. Ito ang tawag ng mga Hudyo sa kanila pong Bible. Kanila pong Old Testament na mga Bible. So ang sinasabi ng Amang Abraham,
Hindi na kinakailangan. Sabi niya na mayroon pang galing sa Hades na babalik sa mundo. No? So noong mga panahon na yon, panahon ni Moises, kung sa panahon ng mga propeta, ay nandoon na yung Hades. At ang dapat na gawin ng tao kung nais niyang hindi siya pupunta doon sa Tartaros, ay pakinggan si Moises at ang mga propeta. Ang nasusulat sa mga aklat ng mga Hudyo, sa kanya pong kahilingan, no, napapuntahin. Ipinamamanhik ko sa iyo, Ama, sabi niya, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila ay patutuhanan niya, baka pati sila ay mga parito sa lakong ito ng pagdurusa. Alam niyo, di ba, uso ngayon yung padasal. Pinapadasalan ng buhay yung mga patay. Dito po sa pangyayari ito ay wala pa tayong mabasang ganun sa halip, baliktad. No? Yung mga namatay na ang may concern sa mga buhay pa. Kung maaari lamang ibabalik sila dito para tayo ay bigyan ng babala na huwag tayong gumawa ng ganito, ganoon. Mamuhay tayo ng tama, baka tayo pupunta rin sa kanilang pinuntahan. Kaya lang sabi nga niya mga Abraham, hindi na pwede. Ang sagot niya ay, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaan sila ipakinggan nila. At sinabi sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay hindi rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Totoo nga, ano? Panginoong Jesus, namatay, nabuhay na muli, nangaral, ang yung mga alagad, lahat ba ng mga tao na yun, mga Hudyo na yun, ay nanampalataya? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Subalit na rin po ang prinsipyo na ang tao upang hindi siya makapunta doon sa pinuntahan ng mayaman na lugar ng Tartarus o paghihirap, kailangan niyang pakinggan si Moises at ang mga propeta. Buhay na, patay na si Moses po noon, ano? Mga propeta, patay na rin noon. Ang tinutukoy ng Panginoong Jesus, yung mga isinulat sa lumang tipan. Kasi sila naman ay nabubuhay pa noong panahon na yon, sa panahon ni Moises. Tayo ngayon, nabubuhay panahon ni Kristo. Ang mahalaga sa atin, ang mga isinulat ng Panginoong Jesucristo na mababasa natin sa bagong tipan. Mahalaga ang nasusulat. Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mahikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Kaya mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, alam na natin kung nasaan ang mga namatay na. Ang katawan ay nagbabalik sa pinanggalingan niya. Ang ating kaluluwa ay ang siyang pumupunta sa Hades. Wala na po sila dyan sa sementeryo o sa libingan. Ang Hades ay mayroon na noon pa. At wala nang babalik ngayon mula sa Hades upang magturo paano maligtas. Nakasulat na ang mga dapat gawin upang ang tao ay hindi pupunta sa puok ng paghihirap. So sana mga kapatid, ito ang ating mga napag-aralan ngayon ay tamang informasyon sa atin patungkol sa kamatayan at kung saan pupunta ang tao pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang mahalaga ay ating pong pinaghahandaan kung saan po tayo pupunta. Nawa, tayong lahat ay magkita-kita sa paraiso. At sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, kung aabutan man tayo, ay haharap sa kanyang hukuman at mahahatulan na isa sa mga kakasamahin niya doon po sa tarian ng kanyang ama, doon po sa langit. At mga kapatid, mga kaibigan, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat, Brother Jun, sa napakagandang mensahe.